mi, today nga, samahan nyo kami at i-prepare naman natin etong mga bento box na pa-order namin. Dalawang klase nga pala ang order sa amin, isang bento meal at isang pang merienda bento box. Napili ni client, menudo, chop suey with rice. Yung bento meal na order niya ay 100 packs siya mga mi and pang lunch nila ito. Available din itong bento meal namin mga mi sa ibang sides tulad ng mixed veggies or kaya naman chop suey. Yung dish naman, pwede nyong ipalagay ay kahit anong ulam mga mi, mamimili na lamang kayo. Meron kaming beef caldereta, pork menudo, or iba pang mga ulam. At para nga medyo maganda tignan, ay naglalagay kami dito ng black sesame seeds sa aming rice. Dahil nga madaming order si client, mga mi, ay marami rin kami inilutong chop suey. Etong chop suey nga pala namin ay ilalagay namin as sides. Bukod nga dito sa bento box, ay may order pa si client na pang merienda at mga bandang 2:00 pa namin yun gagawin. Pag bento box talaga mga mi, for sure ay maramihan talaga ang order nila. Pero ang minimum order naman namin dito ay 30 pieces. Kanya-kanyang sukat din ito mga mi, para saktong-sakto lang sa costing namin. Naku, sobrang bilis nga namin kumilos dito kasi nga kailangan ito bago mag-lunch. Bali dito nga ay tumulong na rin ako sa pagpe-prepare para kahit papaano ay mapabilis yung dispatching namin. Bukod kasi sa mga bento box sa pa-order namin ay marami ring mga order ng tray at saka mga bilao. Ng aming bento meal mga mi ay sumunod naman namin ipin-prepare ay itong ating spaghetti with chicken at saka meron ding lumpia. Tapos naman ang order sa amin ni client at mga bandang 1 PM na namin siya inisikaso dahil 3 PM pa naman ang pick up. Sa mga ganitong bento box mga mi ay may saktong timbang din kaming sinusunod para sakto lang din sa kalalabasan ng aming costing. Sa sauce naman ng aming spaghetti, 1 measuring cup lang yung gamit namin para sakto lang at lahat ay pantay-pantay. Kapag yung tagi 85 pesos nga yung binebenta namin mga mi, 2D lang yung aming ginagamit na bento, yung dalawahan lang po yung lagayan. At kapag naman merong rice yung order, yung 3D bento meal naman yung gamit-gamit namin. Tapos kanya-kanya kami ng tas, may taga-sandok ng sauce, may taga-grate ng cheese, may tagalagay ng toppings at saka yung mga sides tulad ng lumpia at chicken. Nakakapagod talaga mag-prepare ng mga ganitong food, pero kapag nga meron kaming mga good feedback na natatanggap ay talagang napapawi ang mga pagod ng aming mga staff. Medyo nabibisi nga ako nung mga nakaraang linggo mga mi, sunod-sunod din kasi naghahanap ng supplier, nagtitraining sa mga iluluto naming putahe. Syempre iba rin kasi talaga yung serving doon kapag sa dine-in na mga mi at may ibang putahe rin kaming dapat i-offer. Naghahanda na namin yung mga rice meal, mga silog at saka yung mga alak. Kaka-excite at kinakabahan din ako mga mi kasi nga medyo nararush din kami. Dahil extension siya ng Mami Rose Kitchen mga mi, yung mga nakikita nyong putahe na sinaserve namin ng naka-tray, nakabilao. Ay isa-serve din namin doon pero naka-good for sharing po siya or yung mga nasa plato-plato. Tulad nitong aming baked tahong at iba pang mga putahe. Eto nga yung natapos namin na pagkain, merong pork sisig, merong baked tahong, beef broccoli, sweet and sour at mga seafood. Mga combo meals din kaming i-offer, mga fried rice, mga tops at iba't ibang klase ng mga beverages. Since resto bar nga rin yung Mami Rose Kitchen mga mi, susunod na training naman namin ay pag-mix ng mga cocktail. I-share ko yun sa inyo mga mi at syempre merong professional na magtuturo sa amin. Matig na rin yung industrial kitchen sink namin mga mi na gagamitin dito sa aming resto. Mili rin kami ng exhaust para naman hindi kami mainitan at naku, kailangan talaga pang industrial exhaust din yung aming gagamitin. Under construction pa rin itong aming resto at habang inaayos nga to, tuloy-tuloy pa rin ang pag-aaral namin ng aming mga putahing i-release. Grabe, sobrang daming gastos at hindi rin pala biro ang mamuhunan sa ganito. Bumili rin kami ng mga iba't ibang klase ng gamit sa kakalan. May pa-steam siomay din ang aming resto, kaya naman bumili kami. Wala na nga lang yung bilog na ubusan kami, kaya eto na lang yung kinuha namin. At talaga ng suppliers sa Manila mga mi ay pinuntahan namin. Syempre, kailangan namin maghanap ng mga magagandang quality ng aming mga gamit. Lalagay ko na nga lang dyan sa screen kung saan yung mga supplier na pinuntahan namin para magkaroon din kayo ng idea. Ito naman yung update sa aming resto. Ganyan pa yung itsura niya. Lalagyan pa ng glass door at saka mga ilaw. Yung supplier ko naman ng stainless ay sa may Santa Cruz, Manila naman kami bumili. Meron din silang pagawaan sa Laguna. Lahat ng mga industrial na gamit namin tulad ng exhaust, kalan, at saka itong bago naming steamer na lutuan ng puto, kakanin at iba pa ay sa kanila namin binili. Grabe, ang ganda. At nga na mga kailangan nyo pang kusina, pang negosyo mga mi ay meron sila. Mag-inquire na lang kayo sa kanilang page or kaya mag-direct kayo sa kanilang pagawaan. Di na nga kami mahihirapan magluto ng puto at mapapabilis na ang gawain namin mga mi kasi ang laki na ng steamer namin. Siya mga mi, ayun lang muna for today's vlog.